So, maraming salamat at ang pinipili ko na isi-share sa inyo about sa ano natin ngayon, fiesta natin. Ito pong fiesta natin ngayon, Our Lady of Guadalupe, kung lalalimin pa natin yung pag-study patungkol sa kanya, hindi basta-basta. No? Dahil mga Katoliko ay busy, no? Sa pangmundo ng mga ambisyon, nakalimutan natin na hindi tayo para dito. So, itong isi-share ko sa inyo, mamulat tayo na ang mahal na Birhen ay laging concern sa atin. No? Kahit nandun na siya sa langit. No? Ito palang pangyayaring ito na matagal na po. No? Nagpakita yung mahal na Birhen kay San Juan Diego, mga 31. So, i-share ko po ito. Dito na ako sa ikalawang punto. Yung Telma, mga kapatid, na-share ko na po ito sa live. Ito lang pangatlo, no? Na punto sa Telma. Yung Telma is yung cloth made by fiber cactus. No? Yung imahen, kung nakita nyo yung imahen sa Our Lady of Guadalupe, no? So, ordinary yung material lang po yan. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, patuloy pa rin na hindi na lalagnas, hindi na decompose. So, sabi dito, the Telma of Guadalupe should have disintegrated, yet the Telma displayed in the basilica has lasted nearly 500 years. Alam nyo ba na gumagawa sila ng replica, the same material, at hindi umaabot ng 20 years, na 10 taon lang, na-decompose na, nawala na. Pero ito, nandito pa rin. No? At 2031, ika 500 years na niya. It has lasted nearly 500 years. Yung lifespan niya, pinakataas is 30 years. Pero hanggang ngayon, umaabot ito ng 500 years without cracking, peeling, or significant fading, despite being exposed for centuries to harsh conditions. Ito yung maka-inspire sa atin, mga kapatid, di ba? Example, sa 1531 to 1709. Sa mga taong ito, 15th, 16th, 17th century, before the modern basilica, hindi pa yung modern na basilica, the Telma hung in a small chapel that exposed it to salt air from the nearby lake, humidity, candle smoke, and soot touching and kissing by pilgrims for centuries. No controlled temperature or sealed glass. Hindi katulad ngayon na may sealed glass na. Anong sabi ng mga historian? Historians note that any normal cactus fiber cloth would rot, fall apart, fade beyond recognition, yet the Telma remain intact. Grabe, no? At may scientific, no? Na-share ko na ito. Punta tayo dito sa mata. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Di ba, yung image. Ito yung image, mga kapatid. Ni Mama Mary, Our Lady of Pilar po ito. Hindi po ito Our Lady of Guadalupe. Yung mata niya, nina-examine din sa mga ophthalmologists. Basta ito, ha. May scientific na study nito. The eyes of the Virgin, sabi ng mga ophthalmology, in-examine nila, modern eye doctors discovered something miraculous in the Virgin's eye on the Telma. Ito yung na-discover nila, mga kapatid. A living human eye reacts to light, and her eyes react too.
So, ano na-discovery nila sa mata sa Our Lady of Guadalupe? Totoong mata. Living human eye. Na nag-react sa light. No? Under magnification, her eyes show reflection like a real cornea. Yung mata natin, yung cornea, na may reflection. Reflection of people present at the moment Juan Diego opened the telma. Diba? Yung telma, sa pagharap niya, sa obispo, mga kapatid, ito yung telma, example lang ito ha. Ito yung telma. Ito yung telma, ginanon niya. And then, nung binuksan niya itong telma, ordinary cloth, no? Dito po, na purma, yung mukha, yung image sa Our Lady of Guadalupe. At yung mata niya, alam nyo, nakikita niya, no? The Bishop, Juan Diego, and several others can be seen on the pupils dito sa mata niya. Di ba yung, kung buhay yung mata mo, nakikita ka dito. So, kung yung harap mo, nakikita sa dalawang mata mo. This is humanly impossible in artwork. So, kung ordinaryo lang na painting yon katulad nito, ito, Panginoon, painting ng ating Panginoon. Ito, example lang po ito. So, ang ordinaryo na mata, hindi niya nakikita yung yung nasa harap niya. Kung ordinary painting. Pero dito, mga kapatid, this humanly impossible in artwork. Impossible po yan sa mga artists. The effect found in the eyes, what it is? The reflection of the eye refers to the three types of light reflection seen in the living eye. Ano itong reflection? Reflection in the outer cornea. Sa outer cornea. Reflection in the inner cornea. Reflection on the lens. So these reflections reveal curvature, depth, spherical behavior, light response. This effect only appears on real, curved, or three-dimensional living eyes. So dito, hindi naman ito living eye. Wala ito sa tatlong reflection. Yung reflection in the outer cornea, reflection on the inner cornea, reflection on the lens. Wala po ito sa three reflection. Pero itong itong image ni Mama Mary nandun, no? Scientists documented the same triple reflection in the left eye and right eye. The light reflection behaved exactly. Anong sabi nila? The light reflection behaved exactly like a real human eye, even though the telma surface is flat. Imagine, ha? May curve pa. Kahit yung telma flat. Pero yung kanyang mata curve pa. Sabi dito, curvature, depth, may depth then spherical behavior, light response. This effect only appears on real, curved, three-dimensional living eyes. Grabe, no? Hanggang ngayon ito, hanggang ngayon po ito, Hindi yan this reality is beyond visible things, no? This discovery alone stand ophthalmologists, no? Nakapag po ito, nakapag-shock sa kanila. Na-amaze talaga yung mga ophthalmologists, mga kapatid. So human figures reflected in her eyes. May human figures pa reflected in her eyes under extremely high magnification. Doctors identified tiny human figures. Diyan sa mata niya, may mga tao pa. Paano yan? Hindi yan Just imagine na paint pa, buhay na buhay, nakikita pa yung mga tao sa loob ng pupils ni Mama Mary. Sino yung mga tao? Juan Diego, Bishop, Sumaraga, interpreter, other witnesses in the room.
The reflection appear in both eyes. Grabe. No? Di ba kung tatlo yung tao na sa harap ko, nandito yan sa isang mata ko. Nandito din yan sa kabilang mata ko. So yung nakikita si Juan, Bishop Sumaraga, interpreter, other witnesses in the room, nandito sa both eyes. No? Grabe, no? The reflection appear in both eyes, following the law of stereoscopic reflection, meaning the left eye shows the left angle reflection. The right eye shows the right angle reflection. This is the same phenomenon that occurs in real human eyes. They reflect a scene. Grabe, no? A painter would have to know 20th century ophthalmological physics. Paint microscopic figures invisible to the naked eye. Hindi na yan magawa sa mga arte sa panahon na yan. Ensure correct angular reflection in both eyes. Humanly impossible. Yan mga kapatid Mama Mary is with us always mga kapatid The eyes respond like a living eyes. During examination, medical lights were shined onto the pupils. The reflection shifted into a dramatic way. The ophthalmologist said the eyes responded like a living person's eye, responding to light stimulation. Wow! Grabe ito So, ang mga expert na po dito, no known pigment or technique could cause this. So, na-amaze talaga sila. So, dito naman tayo sa pangapat. No brush strokes, no primer, no paint layer. Paano ito ginawa? Walang pintal. Wala ding stroke sa mga brush na ginagamit. No primer, no paint layer. Infrared studies show the areas containing the eyes have no brush strokes, no underlying sketching, di ba? May sketch tayo. No pigment buildup, no coating substance. This means the reflection and microscopic figures are not painted by human hand. Ito take note. Even modern digital artists cannot reproduce this effect on rough Maggie fiber cactus. No? Ito yung milagro nila, mga kapatid, no? So, ang mga scientists, ito yung mga pangalan. Inarate ko lang yung mga pangalan sa mga scientists, isang doktor na ophthalmologist sa Mexico City, Dr. Javier Toroyla Bueno. Sino pa? Si Dr. Jose Asti Tosman. Hindi basta-basta po ito. Si Dr. Enrique Gray, Dr. Francisco Camps Rivera, Philip Calyahan, biophysicist. So yan po ang mga doktor na nag-examine. Punta naman tayo sa pang-apat, mga kapatid. The temperature of the telma. Ito po yung isa sa mga amazing mga kapatid. Ang temperature sa telma, ito. Wala. Saan na yun? Temperature sa... ito. Ito wala. So, yung temperature sa telma, mga kapatid. Pero nawala yung Wait mo na. Ito. Ang temperature sa telma, mga kapatid. The image preach without words. So, ito yung milagro, mga kapatid, sa The image preach without words. One of the most baffling observation from scientists and doctors is that the telma maintains the temperature of a living human body. Yung human temperature natin, mga 36 something degree Celsius.
Even when the basilica becomes cold at night. Diba? Maginaw ng kapag gabi. Pero yung telma, the same temperature of a living body, 36.6 degrees Celsius. Air conditioning or drops cool the environment, or the frame itself feels cold to the touch. The telma remains warm, as if were the skin of the living person. Some researchers interpret this as a sign that the image is not a dead painting, but a living sign of the mother who is spiritually present. Wow. And sacramental reminder that Mary is not merely depicted, but actively interceding sa ating lahat. Grabe mga kapatid, no? The church does not dogmatize this phenomenon, but saints and theologians often say, what comes from heaven carries the warmth of heaven. Ito yung mga saying sa mga santo. What comes from heaven carries the warmth. Yung galing sa langit, nagdadala ng init galing sa langit. Yun po yung telma, buhay. It is a living human temperature, yung kanyang buong tela. Ito, panglima po, mga kapatid. The Explosion Miracle, 1921. On November 14, matagal na po ito, 1921. So, 1531 po ito. An anti-Catholic extremist placed a powerful bomb hidden in flowers directly beneath the telma. So, dito po, ito yung telma, mga kapatid, sa baba, no? The explosion bent a heavy bronze crucifix almost into a U shape. Yung crucifix, mga kapatid, na bend, no? Sa pagputok ng bomba. Shattered marbles flooring. Shattered yung mga marble, nagiba. Blow out windows hundreds of feet away. Hundreds of feet away. No? Hundreds of feet away. Destroyed a nearby altar rail. Yung rail sa altar, giba. Sent stone fragments flying like a shrapnel. So, yung mga bato, giba. Pero, ito yung milagro, mga kapatid. But the telma, yung cloth, only 14 inches away. 14 inches away. Remain completely untouched. Hindi nadurog. Wow! Not even the glass covering was cracked. The miracle was so striking that military experts admitted no natural explanation could account for it. Wow! No? Alam nyo, while nagbabasa ako kanina, wow. No? Sana ito yung makapuno sa isipan natin. Ano puno sa isipan natin, no? Yung political scandal sa political scandal lang sa sa Pilipinas, di ba? So sana po ito ay busugin natin yung puso't isipan natin sa mga milagro na ganito para ma-inspire tayo to devote ourselves to pray more for politicians, for the bishop, for the priest, no? Christ took the blow intended for his mother, no? So kinuha na yung pagputok, no, na para sa kanyang ina, no? Niligtas niya yung telma, mga kapatid. So yan po yung isa sa mga amazing, very touching, very moving na nangyari sa Our Lady of Guadalupe. Pang-anim po, the heartbeat sound, 1950 study. In 1950s, a group of doctors, some of them skeptical. Some of them are skeptical. Place a stethoscope on the area of the telma where Our Lady's womb is depicted. So, dahil
pregnant po. Buntis po si Mama Mary sa picture na ito. To their astonishment, they heard a rhythmic heartbeat. Pug, pug, pug. Steady and strong. At 115 beats per minute. 150 beats per minute. Kita mo, may bata sa loob. The normal heart rate of the baby in the womb. So, yan po yung normal heartbeat sa bata sa tiyan ng isang nanay. This observation deepened Catholic devotion to Our Lady during a period when the world was beginning to struggle with abortion and attacks on human life. Diba? Wow. The heartbeat served as a silent proclamation. I carry the author of life, and every child is precious before God. So, yun po yung mensahe, no? And then, let us pray to Our Lady of Guadalupe, to Mama Mary, to, to protect the children in the womb of the mother. So, yun po yung pang-anim na milagro. Dito naman tayo sa pang-pito. The map of the stars, constellation miracle. Ito po yung nadiskubrihan sa mga archaeologists, astronomers. Discovered that the stars on Our Lady's mantle match the exact constellation arrangement seen in the night sky over Mexico on December 12, 1531. The day of the apparition. The arrangement is not random. It mirrors, the patterns known in Aztec cosmology. But even more stunning, the stars are arranged from heaven's point of view, not Earth's. It is though God showed Mary's mantle from the divine vantage point, symbolizing that heaven is breaking into earth. God is rewriting history. Mary bears a message not only for a people, but for the world. Especially sa mga Aztecs who read the heavens like a book. This was a clear sign that Lady is sent by the Lord of the universe. No? So yung mantle niya, yung mga stars sa mantle niya, yun din yung reflection sa star constellation sa sa arrangement sa mga between sa langit, no? Grabe, no? The map of stars. Yan po isa sa mga milagro niya. Pangwalo, the massive conversion of Mexico. Ito po, the massive conversion. After this miracle happen. Before the operation, evangelization in Mexico faced immense barriers. Human sacrifice was central to Aztec religion. So yung mga anak iaalay sa sa mga Diyos nila. The people believe blood fed the gods. So yung papatayin nila, yung dugo ay makaplease sa mga Diyos. Missionaries struggled for years with minimal success. Yung mga misyonaryo, mga kapatid, nahihirapan sila. But after the Amis appeared, over 9 million indigenous people converted within a decade. At 10 years lang. This transformation ended the practice of human sacrifice. Doon, naitigil po yung human sacrifices. Nailigtas yung mga bata. Usually, yung mga bata ang iaalay. Establish a new Christian civilization and turn Mexico into one of the most Marian nations on earth. Historians call it the largest peaceful conversion in history. Something humanly impossible. Imposible yun kung kapag si Mama Mary na yung mag-intercede. Walang imposible yun. Lalo-lalo na kapag tayo ay tatawag sa kanya. No? Mary appeared as Mistesa. Mistesa siya dyan. No?
bringing the gap between conquistador and native. Kaya nag-represent siya sa mga natibo. Offering peace where there was bloodshed. Wow. So, panghuli na po ito. The image as a gospel in symbols. Yung image is representing the gospel. The Telma communicated the gospel in language of the Aztecs without words. Grabe, no? Yung mga indigenous. Ang hirap pong turuan yun, no? Black maternity ribbon. In Aztec culture, a black ribbon around the waist meant a woman was pregnant. Mary appears as the expectant mother of God. The 4-petaled flower in the womb, this symbolize the center of the universe, the dwelling place of the supreme God. It sits exactly where Christ's child would be in her womb. A clear message, a true God becomes flesh in her. Sun behind her, yung araw sa likod niya. To the Aztecs, the sun was the highest deity. Mary stands before it, meaning she is greater than the sun God. Yung araw, tinuturing nila na Diyos yun. Kapag may araw na, no, iaalay na nila yung mga bata nila. Pero rito, yung araw sa likod ni Mama Mary. So, ano yung theological meaning dyan? She is greater than the sun God. So, yung mga Aztec ay sumasamba sa araw. So, yung buwan, moon under her feet. The moon symbolized darkness, cycles, and certain gods. Mary crushes it beneath her feet. She is victorious over the false gods and death. Diba? Yung mga bata na inaalay ng mga Aztec, no, pinipigil ni Mama Mary. No. Stars on her mantle. So ito mga symbol na ito, very meaningful sa mga Aztec, sa mga indigenous people dun sa Mexico. Yung stars on her mantle representing royalty, representing the heavens, representing the cosmic authority. Mary is the Queen of Heaven, yet humble and close to her children. So yun po yung magandang sa miracle of the image of Our Lady of Guadalupe, mga kapatid. While nag-share ako sa inyo, damang-dama natin yung presensya ng ating nanay, no? Kung may problema man kayo, tawagin niyo siya, no? Pray the Holy Rosary. And yung pag-pray mo, hindi paspas, hindi recite it with great devotion po. Gagaan yung pakiramdam mo, gagaan yung problema mo. Hindi mawala yung problema, mga kapatid, dahil yung problema ay kaakibat na natin yun. Problem is meant not to destroy us, but to strengthen us, to establish us, no? Para sa sunod na mga araw, prepared na tayo sa mga pagsubok, no? Hindi yan punishment sa Panginoon. Hindi yan proof that the absence of God, my suffering is a proof that God is absent in my life. Walang Panginoon. No? While nagbabasa ako nito, mga kapatid, maka-inspire talaga. At hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasama natin ang mahal na ina, mga kapatid. At sana sa Paskong ito ay yung devotion natin. Lalo-lalo na may special devotion tayo kay Mama Mary. During exorcism ko, the common denominator of the revelation of the evil spirits. They were tortured by the presence, by the devotion
by the intercession of the Mother of God. No? At ang kahulugan pala sa Guadalupe, the Aztec language yan, or native language yan. Ang kahulugan yan, crushing the head of the serpent. Dahil yung serpent nila, ay tinuturo nila na Diyos din. Marami silang mga Diyos. At very biblical yan sa Genesis chapter 3 verse 15. Yung offspring ng babae ay tatapak sa ulo ng ahas. At sino yung ahas? Yung demonyo. At sino yung ina ng offspring? Si Mama Mary. Very biblical. Tinatawag yan sa mga church fathers natin. Genesis chapter 3 verse 15. Proto-evangelium. The first gospel in the Old Testament. So yan po mga kapatid. At sana po na-inspire po kayo ngayon sa lagi ako nag-inspire kapag ma-review ko ito. Very inspiring po itong nangyayari sa Our Lady of Guadalupe. Ma-refresh yung pag-ibig natin ni Mama Mary, no? With due respect sa mga ibang sekta, na parang ordinaryo lang si Mama Mary. Hindi ordinaryo si Mama Mary na babae. Blessed are you among women. Sino nagsabi niyan? Hindi naman si Father Darwin. Hindi naman yung pari. Hindi naman yung obispo. Hindi din ang Santo Papa. Ang nagsabi niyan ay ang anghel. Si Anghel Gabriel. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, si Cristo. Si Santa Isabel. Nagsasabi niyan. And then while nagsasabi siya niyan, siya po ay nabasbasan. Punong-puno ng Espiritu Santo, mga kapatid. Okay? So, Ate Edna, sana po ay natuto kayo kahit kaunti sa pagsishare ko sa inyo sa Paskong ito. At salamat din sa inyong mga dasal at suporta sa ating mga ministry, sa ating mga misyon at sa ating mga seminarians na tinutulungan natin. Ate Edna, Brother Frankly,